Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoon sa pagpipigyan niya tayo ng mahaba-habang oras sapagkat mahaba-haba rin po yung ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayong gabi na ito. Napag-usapan po natin sa ating kongregasyon na ang pag-aaralan natin sa buong buwan ng Abril ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. So magpo-focus tayo sa tinatawag nating Christology, yun yung pag-aaral ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Napag-aralan na natin kung sino siya, the person of Christ. Napag-aralan natin kung sino si Kristo, hindi ba? What is hypostatic union? Hindi lamang siya tao, siya rin ay Diyos. No? Mayroon dalawang nature sa isang persona, which is our Lord Jesus Christ is both man and God. Fully man and fully God. No? Sa other translation, sa other terms, truly man and truly God. No? At nung Sunday, napag-aralan din natin, kapatid, kung ano yung gagawin pa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Pumasok siya sa Jerusalem, bagamat alam niyang siya ay papatayin, bagamat alam niya na siya ay magdurusa, pinili niya ang pagdurusa para sa atin. Pinili niyang magdusa para sa atin. Bakit? Kasi sa Isaiah chapter 53, kapatid, na propesiya na mayroong isang Mesaya, na isang tagapagligtas na darating at siya ay magdurusa para sa atin. Ang ating mga kasalanan ay kanyang aakuhin at ang kanyang buhay ang magiging kapalit ng ating mga kasalanan. Siya ay babalaruhain, hindi siya bibigyan ng pansin ng mundong ito, ngunit siya pa rin ay magwawagi pagdating ng panahon. No? At yung gagawin nito ng Messiah sa Isaiah 53, ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ano yung sabi doon? The punishment that brought us peace was upon Him. Ang Messiah na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito is the suffering servant. No? Ang nagdurusang manlilingkod na si Jesucristo. This is in celebration of Monday, Thursday, and Good Friday. That is tomorrow and sa Friday, kapatid. No? Pag-aaralan natin yung ano yung nangyari sa panahon at sa, di ba yung Holy Week? Merong Monday, Tuesday, Sunday to Sunday yun eh. By Palm Sunday, tapos Monday, Tuesday, Wednesdays, ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo is He cleansed the temple, tapos nag-preach siya sa harapan ng mga Sadducees and mga Pharisees. Sinagot niya yung mga tanong ng mga Sadducees and Pharisees. Nagbigay siya ng mga parabola. No? Makita mo maraming parables na sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo from the last 7 days of His life. And then comes Thursday. Bakit mahalaga yung Thursday, kapatid? Kasi it is the celebration, yung tinatawag nating Passover. No? Ang Passover, kapatid, ay sineselebrate ng mga Jews kasi it stems out from the days of Moses. No? Noong ang Diyos sa kanyang galit ay pinadala niya ang anghel ng kamatayan. At ang gagawin ng anghel ng kamatayan ay papatayin niya ang bawat panganay sa Ehipto. Naalala niyo yung kwento na yun? No? At ang utos sa kanila ng Panginoon sa mga Hudyo, sa mga Israelita, lalo na sa mga malapit kay Moises sa Goshen, na maglalagay sila ng dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan. Diba? Alam niyo yan. No? At nung dumaan yung anghel ng kamatayan, hindi sila pinansin, kundi dinaanan lamang sila. Ang tawag doon, kapatid, is Passover. Dinaanan sila. Hindi pinatay yung bahay, hindi pinatay ang kanilang mga panganay, kundi dinaanan lamang sila ng anghel, hindi sila pinansin ng anghel ng kamatayan. Kaya nga tawag doon ay Passover. Simula doon, kapatid, ay pinagdiriwang nila yun kasi walang namatay sa mga nasa Goshen ng mga panganay. No? At pinagdiriwang yun ng mga Hudyo hanggang sa panahon ni Kristo. At pagdiriwang nila, ipagdidiriwang nila yon sa Thursday, no? Ang last Thursday ng ating Panginoon, which is the Monday
Thursday. So, konting background lang kung bakit merong Passover meal, kung merong pista, no? At ano kasi yung basehan kung bakit hindi pinatay ng anghel ng kamatayan yung mga panganay ng mga Israelita? Kasi mayroong dugo doon sa doorstep ng kanilang bahay. Hindi sa pagandahan ng dugo o paramihan ng dugo na inilagay sa doorstep o pagalingan o pagandahan ng mga nakatira sa bahay na iyon, kundi nakabatay sa dugo ng kordero na nasa kanilang mga doorsteps. Bakit hindi sila nakareceive ng judgment? At ganun kapatid, ang sasalamin ngayong gabi na ito sa dugo ng kordero ng Diyos, the Agnus Dei. Sino to? Who is the Lamb of God? Jesus Christ. Siya ang Agnus Dei, no? Dahil sa dugo ng kordero ng Diyos, tayo ay hindi mamamatay, no? Magiging basehan ay ang kordero, ang dugo ng kordero ng Diyos. Kaya ngayong gabi na ito, kapatid, pag-aaralan natin the suffering servant, which is our Lord Jesus Christ. This is in celebration of tomorrow's Monday, Thursday, and Good Friday. So this general knowledge lamang ito, kapatid. Hindi natin hihimay-himay kasi kung hihimay-himayin natin ito, mauubos yung oras natin, no? So bibigyan ko yung general knowledge regarding Monday, Thursday, and Good Friday. Tapos, the next few Wednesdays and Sundays, binigyan ako ng pagkakataon na ating pastor na i-discuss natin to ng thoroughly, no? What is, let's say, tetelestai, it is finished, no? What is propitiation o pampalubag loob, which is also very integral sa Christology, no? And what is Easter Sunday na pag-aaralan natin this Sunday, no? Which is the risen Christ. Pero ngayong gabi na ito, mag-focus tayo, kapatid, sa Monday, Thursday, and Good Friday ng ating Panginoon. Bago lahat, basahin ko muna itong napakagandang verse na ito. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Mark chapter 10 verse 45. Sabi niya, "For even the Son of Man." Sino yung Son of Man? Ating mahal na Panginoong Jesucristo. Anak ng tao ba yung ibig sabihin nito o mas sigit pa? Okay, sino ang Son of Man? The one who is seated at the right hand of the power of the throne, no? Siya, ang tawag sa kanya is the Son of Man, no? For even the Son of Man did not come to be served. Hindi siya pumunta rito upang siya ipagsilbihan. Ngunit pumunta siya rito upang siya ang manilbihan sa atin. Siya ang maglilingkod sa atin. But to serve and to give His life as a ransom for many. Ito ang misyon ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Purihin ang kanyang mga salita ngayong gabi na ito na ating pag-aaralan. Tingnan natin, kapatid, ang word na ransom. Saan natin naririnig yan sa balita? Kapag mayroong kinidnap, di ba? Para makalaya yung kinidnap, anong bibigay natin? Ransom. Ganyan ang ginawa ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Tayo ay nasa ilalim, tayo ay kinidnap o nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng ating mga kasalanan, ng dyablo at ng mundong ito, no? Paano kayo makakalaya mula sa kapangyarihang matinding yon? Kailangan mayroong magbayad. Kailangan may magbigay ng ransom para makalaya tayo, no? At ang ibinayad ng ating Panginoon bilang ransom para tayo ay maging malaya mula sa kasalanan at sa kamatayan ay ang mismong kanyang buhay. Yun yung pag-aaralan natin ngayong gabi na ito, kapatid, no? The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. Topics to discuss, meron tayong washing of the feet. What is the significance? Yung paghuhugas ng paa ng ating mahal na Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol during the Lord's Supper. Second is the Last Supper na nangyari during Monday, Thursday rin. And the prayer to the Father at the Garden of Gethsemane. Bakit ito mahalaga? And then, of course, discuss natin briefly yung Good Friday, which is the
crucifixion. Ipag-aaralan natin yan ngayong gabi na ito, kapatid, samahan ninyo ako sa pagbabasa ng mga talata. Una, washing of the feet. No? Ginawa ito ng Panginoong Jesucristo during sa pista ng tinatawag nating Passover. Nakasama niya yung kanyang mga apostol sa isang upper room, sa isang bahay na ipinahiram sa kanila ng isa sa mga disipulo ni Kristo. Pag sinabing upper room, kapatid, dito yung second floor ng bahay. No? So munang panahon kasi yung mga bahay ng mga Hudyo, mayroong sa ilalim, which is basement or the lower room, tapos mayroong upper room. Yung lower room, kapatid, yun yung parang tambakan nila, at kung meron man silang mga hayop or mga donkeys or meron mga kabayo, doon nila inilalagay. No? Parang parkingan, kumbaga. Tapos sa taas, kapatid, doon sila naninirahan. So sa upper room ng isang bahay na ipinahiram kay Kristo, isinagawa ang tinatawag nating the washing of the feet. Basahin natin, kapatid, sa John chapter 13 verse 1 to 17. Bago magpista ng Pasko, Pasko is the Passover, okay? Alam na ni Kristo, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw. Actually, sa buong week na yun, lagi sinasabi ni Kristo na the hour has come. Malapit na dumating ang oras. Malapit na ang oras. Lagi niya sinasabi yan, kapatid. Bakit? It is malapit na yung oras ng kanyang pagbibigay ng buhay para sa atin, no? Which is the crucifixion. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. So alam na niya, no, yung mangyayari sa kanya. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, siya ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. May kita mo dito, kapatid, na minamahal ng ating mahal na Panginoong Kristo yung lahat ng mga ibinigay sa kanya ng Ama. Saan natin nabasa yun? Sa John chapter 6. Ano yan? John chapter 13. Di ba? So sunod-sunod dyan, mayroong sistema sa pagsusulat ng Gospel of John. No? Second, ng oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote. Sino kasi yan? Ang taksil na si Judas. So, nalagay na sa puso ni Judas ang dyablo upang pagtaksilan niya o ipagkalulo niya si Kristo. No? Tres, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Bakit? Because He is the Son of Man. The Son of Man will be given what? The power of everything. Kasi He is seated at the right hand of power. So alam na ni Kristo na naibigay na sa Kanya ang otoridad ng lahat ng bagay. At kapag naibigay na kay Kristo ang otoridad ng lahat ng bagay, meron na siyang kapangyarihan na magpatawad at maglinis ng mga kasalanan. Kaya makikita mo dyan, kapatid ko, yung gagawin ni Kristo. Kung siya ay Diyos, may gagawin siya. No? So ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay. Nasa kamay na ng ating mahal na Panginoong Kristo ang lahat ng bagay. At siya'y nanggaling sa Diyos, at siya ay patungo na sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Siya na ibinigay ng Diyos sa atin ay babalik na rin sa langit. No? Dahil malapit na ang oras ng kanyang pagpanaw. 4. Kaya tumindig ang ating mahal na Panginoong Kristo pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang mga damit, ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ipinigkis sa kanyang sarili. No? Kumuha siya ng tuwalya. Anong ginawa ng Panginoon? Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay punasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Ang Panginoon na tinitingala ng lahat ng mga disipulo, ng mga apostol, ay lumuhod sa kanilang harapan at hinugasan ang kanilang mga paa. Bakit ito mahalaga? Kasi nung unang panahon, kapatid, bago ka makapasok sa upper room, kailangan maghugas ka muna ng paa. Kasi mostly sa mga Hudyo ay naka-tsinelas lamang. At saan yung kanilang tinitirahan? Mainit, mabuhangin, madisyerto, kapatid. Kaya laging marumi ang kanilang mga paa. Bago sila makapasok sa upper room, kailangan maghugas muna ng paa. At ano yung ginawa ng Panginoon? Siya ay lumuhod at hinugasan ang paa
ng kanyang mga alagad. 6. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sabi ni Pedro, no? Sumagot si Jesus sa kanya at sinabi, ang ginagawa ko ay hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. So, hindi nila maintindihan kasi siya ang Panginoon nila, pero ang mismong Panginoon na kanilang pinagsisilbihan ay lumuhod sa kanilang harapan at pinagsilbihan sila. Diba? Siya ang Panginoon, dapat siya yung pinagsisilbihan. Bakit siya yung nagsisilbi sa atin? Yun tanong. Kaya nga, nirebuke siya ni Pedro. Sabi ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sabi ni Pedro, hindi naman siya nag-rebuke dahil nagmamayabang siya, kapatid. Nag-rebuke si Pedro kasi mahal na mahal niya ang Panginoon. At ayaw niya na yung Panginoon niya ay pinagsisilbihan siya. Kasi wala sa kanilang kultura na isang Panginoon ang nagsisilbi sa kanyang mga alipin. Pero sinagot siya ni Jesus. Ano yung sagot ni Jesus sa kanya? Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Ano ibig sabihin yan? Kung hindi ka huhugasan ni Kristo, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa kanyang katawan. We are in Christ, right? Kung wala tayo kay Kristo, wala tayong kaligtasan. Kung hindi gagawin ng Panginoon itong paghuhugas na ito, wala tayong magiging bahagi sa Kanya. No? Kaya nga, si Pedro, hindi yung sagot niya. 9. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang. Nalaman kasi ni Pedro na, meron pala akong magiging bahagi pala ako ng aking Panginoon kung hugasan niya ang aking mga paa. Di hugasan niya nila lahat ng aking katawan. Sabi niya. Diba? Ayoko yung paa lamang. Gusto ko lahat ng aking katawan ay maging kabahagi ng aking Panginoon. Kaya sabi niya, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Please, magmakaawa siya, no? Suggest, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, ito yung maganda, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos. Ang sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito, hindi na kailangan hugasan pa ang buong katawan mo, Pedro. Ikaw ay malinis na. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, napaliguan ka na, Pedro, nahugasan ka na. Sapat na yung paghuhugas ko ng iyong mga paa. Hindi mo na kailangan hugasan pa ang buong katawan mo. Bakit? Kasi malalaman natin mamaya na may gagawing paghuhugas sa Panginoon na mabisa sa lahat ng mga makasalanan. Sabi niya dito, ang napaliguan na ay hindi na kailangan hugasan maliban ang kanyang mga paa sapagkat malinis ng lubos. Malinis ka ng lubos. Kayo'y malilinis na. Ngunit, hindi ang lahat. Ito mo yung word na dyan, kapatid. Kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Sino ba yung kasama nila doon? Na bagamat nilinis ng Panginoon ang kanyang mga paa, hindi siya nalinis ng todo. Sino? Sino? Very good, no? Hindi lahat ng pinili ni Kristo bilang apostol ay mga naligtas. Merong isa na pinili upang gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang taksil. 11. Sapagkat nalalaman niya na kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Ano ibig sabihin niya? Hindi lahat na mga nagsasabi na sila ay kay Kristo ay malinis. Hindi lahat ng mga sumusunod daw kay Kristo ay malilinis.
At hindi rin naman lahat na nagsasabing sila ay Kristiyano ay totoong nalinis ni Kristo. Yun yung nakakatakot. No? Akala mo, ikaw ay nilinis, ngunit hindi ka pala malilinis. 12. Kaya't nang mahugasan niya ang kanyang mga paa at makuha ang kanyang mga damit ay muling maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Di ba? Kasi nakakapagtaka na ang Panginoon na dapat siya ay siya ay pinagsisilbihan, ngunit siya ang nagsilbi para sa kanila. 13. Tinawag niyo akong guro, hindi ba? Rabbi. At Panginoon, which is Lord. Very, very specific yan, kapatid. Pag sinabing Lord, noong unang panahon, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at otoridad. Tinawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga ang inyong guro at Panginoon. 14. Kung ako nga, na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Ang sinabi dito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ako nga, na isang Panginoon ay nagpakumbaba at lumuhod sa inyo upang linisin ang inyong mga paa. Gayon din kayo. Bagamat mataas ang inyong estado sa buhay, ay magpakumbaba sa isa't isa upang maglinis ng ating mga paa. No? This is Philippians chapter 2. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ito tinuri na isang bagay na kanyang panghawakan. Siya ay nag-anyong alipin upang pagsilbihan tayo, kapatid. At dahil doon binigyan siya ng pangalan, ng higit na pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, Jesus is Lord. No? 15. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 16. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay higit na dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Bakit ginawa ito ng Panginoon? Kung siya ang Panginoon, hindi naman magiging higit ang alipin sa kanya. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Malalaman natin mamaya. Kung malalaman ninyo ang mga bagay nito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Kapatid, ang paghuhugas ng paa ni Kristo sa kanyang mga apostol ay nagpapatunay na siya ay dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Maglingkod ayon sa kalooban ng nagsugo sa kanya. Nakita niyo yun, kapatid? May nagsugo sa ating mahal na Panginoong Jesucristo at gagawin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Sinabi ba yun ng Panginoon? Yes, numerous times. Na siya'y naparito upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Siya ay naging alipin sa Ama at ganoon din tayo ay naging alipin sa Kanya. At siya, kapatid, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba upang tayo ay kanyang linisin. Siya ay lumuhod sa ating harapan at nilinis ang ating mga paa. This is Philippians chapter 2. Bagamat siya ay Diyos at kapantay niya ang Diyos, hindi niya ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan, kundi bumaba siya sa lupa, nag-anyong alipin upang linisin tayo, kapatid. Kaya hindi pa ito naiintindihan ng mga apostol, pero eventually maiintindihan din nila kung ano yung gagawin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano yung lesson dito? Pagpapakumbaba ng anak ng tao para sa kalinisan ng kanyang mga pinili. Thursday, kapatid, noong lumuhod ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at nilinis niya yung ating mga paa, ganun din, kapatid, isinasalamin nito ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo para sa atin. Na bagamat siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao upang ibigay ang kanyang buhay
para sa atin upang kanyang dugo ang ating maging kalinisan. Kaya very significant yung Monday Thursday kasi dito nangyari ito, kapatid. No? Lagi itong ginagawa. Kahit sa mga ibang reliyon, I think, nire-reenact nila ito. No? Ginagawa nila ito. Kasi very significant ito. Na may kita mo dito na ang Panginoon na siyang hari ng lahat ng bagay ay nagkatawang tao upang tayo ay kanyang linisin. No? Next, the Last Supper. Bakit ito mahalaga, kapatid, at very significant? In fact, sa sobrang ganda ng Last Supper, gumawa sila ng paintings dito, right? The very famous is the painting of Leonardo da Vinci, no? The Last Supper. And ito ay napakahalaga, kapatid, sapagkat ito ay nangyari during Passover. At ano yung ginagawa nila sa Passover? Ano kasing ipinahid doon sa pintuan ng mga Hudyo? Ang dugo ng kordero. Basahin natin, kapatid, sa Luke chapter 22 verse 14 to 20. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Diyan na naman yung word, nang dumating ang oras, 15. Sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskwang ito bago ako magdusa, sabi ng Panginoon. Nasabi ito ng Panginoon na siya'y magdurusa. 16. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. No, this is once. Ang Last Supper, that's why it's called Last Supper, because ito na yung huli, kapatid. At mangyayari na tayo kakain muli sa harapan ng ating Panginoon pagdating natin sa langit. Malalaman mo dyan, kapatid. No? Sabi niya dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. So that is the Last Supper, and the next time na makakasalo natin ang ating mahal na Panginoon Kristo sa pagkain ay sa kaharian na ng Diyos. 17. At siya'y tumanggap ng isang kopa, which is a cup. At nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, kunin niyo ito at inyong paghati-hatian. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Makita mo dyan, kaya tinawag siya Last Supper, that is the last bread and the last wine na iinumin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Well, that is at least bilang tao. Dahil pagdating ng panahon, makakasalamuha siya at kakain tayo sa kanyang harapan, hindi na bilang tao, kundi bilang Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ginagawa natin ito during Lord's Supper. Why? Kasi sabi ko nga, noong unang panahon, nung pumatay sila ng kordero, yung dugo ng kordero ay ipinahid sa kanilang mga doorsteps. Ayan yung ginawa doon sa laman, doon sa flesh ng kordero. Niluto nila, kapatid, at kanilang pinagsalu-saluhan. That's why it's called a Passover meal. Nagpista sila doon sa kordero na pinatay. At yung dugo ng kordero, kapatid, ang ginawang ang nilagay nila sa kanilang mga doorsteps, at yung laman ng kordero ay kanilang niluto upang kanilang makain ito. Kaya nga makikita mo dito, kapatid, yung katawan ng kordero ay kakainin. At kaninong kordero ang tinutukoy na ating mahal na Panginoong Kristo dito? Ang kanyang sariling katawan. Ano yung ginagawa ng kordero noon? Siya ay pinapatay. At kapag pinatay mo ang kordero, iaalay mo sa templo. Ang kanyang mga lamang loob at ang kanyang mga taba at ang kanyang balat ay susunugin sa kordero, ay sa templo, at ang kanyang dugo ay bibisikin sa templo. At ang kanyang laman ay ititira. Ano yung gagawin sa kanyang laman? Lulutuin ng mga Hudyo at kanilang kakainin.
Kaya sabi dito ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang kanyang katawan, ang kanyang laman, His flesh is the bread of life. Ito yung kinakain natin upang tayo ay magkaroon ng buhay. This is in reference to John chapter 6. I am the bread of life. Sabi natin mahal na Panginoong Kristo. Diba? Lahat ng kakain sa akin bilang the bread of life ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito, kapatid, inulit ng ating mahal na Panginoong Kristo. Itong tinapay na ito ay ang aking katawan, sabi niya. Ang katawang ipinagputol-putol para sa inyo. Kasi nung unang panahon, kapag may kordero at yung laman niya, puputol-putulin, tapos paghahati-hatiin, ipamimigay sa kanilang mga pamamahay. At kanilang pagsasaluhan yun. No? Para maintindihan natin kung bakit sinabing pag pinagputol-putol ang tinapay. No? So, ganun din kapatid na isinalamin ng ating mahal na Panginoong Kristo sa kanyang huling hapunan ang Paskwa na ginagawa ng mga Hudyo. Alam niyo ba sa Paskwa, ito yung sasabi ng ating mahal na Panginoon, yung kordero na nagligtas sa inyo ay ako yun. Sabi niya, ang aking katawan at ang aking dugo. At ganoon din kapatid, ito'y sabi niya, nung ibinigay niya ang tinapay, isinimbolo ng ang tinapay ay ginawa niya simbolo ng kanyang mismong katawan bilang kordero ng Diyos. Ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kaya nga lagi natin ginagawa yung Lord's Supper, right? Kasi inutos sa atin to ng ating Panginoon, dapat lagi nating gawin bilang pag-aalaala natin sa Kanya. 20. Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopa na ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. No? Makikita mo, mayroong blood and mayroong flesh. Ang flesh ay ang katawan ni Kristo at yung blood ay ang wine, no, na iniinom natin. Ang dugo, kapatid, ang nagsisimbolo dito ay ang kalinisan o yung paglilinis ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So, yung ginawa niya paglilinis ng paa nung ceremonial ng washing of the feet, ito yung sinasabi niya, mas higit pa na gagawin ko para sa inyo. Ang mismong paghuhugas ko sa inyong mga kasalanan ay ang aking dugo na dadanak sa krus ng Kalbaryo. So, makikita mo dyan yung dalawang bread and wine. The bread symbolizes the body or the flesh. And the wine symbolizes the blood or dugo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kapatid, ito ang sumisimbolo ng pagkamatay ng katawan ni Kristo sa krus at pag-agos ng dugo niya para sa ating kaligtasan. Ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo ay ang mismong katawan, tao ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At yung dugo na dumali doon, ang siyang naghugas ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Nakikita ba natin yung significance? Nung nakapako sa krus, ano yung nakapako doon? Ang katawan ni Kristo. At yung dugo na lumabas sa Kanya, ang siyang naghugas ng ating mga kasalanan. No? Konting backstory, bakit dugo yung pinaghuhugas? Sino nabasa ng Leviticus, Old Testament? Okay. Noong Old Testament kasi kapatid, merong altar, ang Panginoon. At sa altar ng Panginoon, ang pinakamahalagang lugar sa altar ay yung tinatawag nating Holy of Holies. Walang sino man ang pwedeng lumapit o pumasok sa Holy of Holies hanggat hindi sila banal sa harapan ng Diyos. Kasi sino bang tao ang hindi banal at papasok sa kabanal-banalang presensya ng Diyos ay mamamatay. Very good. Ilan na ba yung mga namatay doon na hindi karapat-dapat? Marami, hindi ba? Kahit yung mga anak ni Aaron, yung dalawang anak niya na mga pari din, nung pumasok sila doon, kapatid, at nagsindi sila ng maling insenso, sila ay namatay. No? Para ikaw yung makapasok, kailangan papatay ka ng hayop.
Yung hayop na yun, kapatid, yung kanyang dugo ay iwiwisik mo sa daanan patungo doon sa altar. Para yung dugo ng hayop na yun ang maglilinis sa mga nagawa mong kasalanan. Para kapag papasok ka doon sa templo ng Diyos, hindi ka mamamatay. Kasi yung dugo ng hayop na winisik mo sa templo ang siyang naglinis sa iyo. Ganun yung ritual ng unang panahon. Sabi nga nila, parang mabaho yata yun eh. Oo, mabaho. Mabaho yung altar noong unang panahon, mabaho yung mga templo. Kaya nga meron silang insenso, kapatid. Bago po, di ba, sino ba yung dating Roman Catholic? Di ba, anong ginagawa ng pare? Pagpapasok siya. Mag-i-insenso muna siya, di ba? Kasi ano yung ini-emulate niya, ano yung ginagaya niya. Noong unang panahon, kapag papasok yung pare sa templo, kailangan mag-i-insenso muna siya para mamatay. Sinasabi nila, para mawala yung bad spirits. At the same time, para mamatay yung amoy sa loob kasi mabaho, kapatid. Punong-puno ng dugo ng mga hayop at mga lamang loob. Kaya nung unang panahon, kapatid, yung dugo, yung naglilinis sa pari na pumapasok sa templo. At ganyan, kapatid, ngayon, na tayo mga makasalanan, na tayo marumi sa harapan ng Diyos, upang tayo malinis, kailangan mayroong dugo ng isang kordero na karapat-dapat na siya ang maglilinis sa ating mga kasalanan. At paglilinis ng kasalanan ng kordero na ito is once and for all na mabisa para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Sino yung kordero na ito? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nung nakita siya ni John the Baptist, ano sabi niya? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya nakilala siya ni John the Baptist as the Lamb of God. Na ang kanyang buhay at ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ang siya magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ladies and gentlemen, ito ang sumisimbolo ng pagkamatay ng katawan ni Kristo sa krus at pag-agos ng dugo niya para sa atin kaligtasan. Nagbigay ng bagong utos si Kristo habang siya ay nasa huling hapunan. No? Meron siyang ibinigay na utos. Kaya tinawag siya Maundy Thursday, kapatid. Alam niyo yung ibig sabihin ng Maundy? Alam niyo yung word na mandatory? Monday. O, galing yung word yun, Maundy. So, nabigay siya ng mandate o utos sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Kaya tinawag siyang Maundy Thursday. Nabigay siya ng mga ibang utos at isa ito sa mga utos na ibinigay niya sa atin. I think it's relevant to all of us ngayong gabi na ito. This is John chapter 13 verse 31 to 35. Nang siya'y makalabas na, yung nakalabas dyan, kapatid, si Judas, no? Kasi sabi natin, mahal na Panginoon sa Kristo, ang magtataksil sa akin ay si Judas. Nung marinig to ni Judas, kinuha niya yung pera niya, tsaka siya lumabas. Alam na natin kung yung nangyari noon, no? So, sabi dito sa 31, nang siya'y makalabas na, nung lumabas na si Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon, ay niluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluwalhati sa kanya. Makita mo dito, kapatid, nung paglabas ni Judas ay niluwalhati na ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ng Ama sa langit at ang Diyos ay niluwalhati din sa kanya, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. 32. Kung ang Diyos ay niluwalhati sa kanya, kay Kristo, luluwalhatiin din siya ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, kapatid, ang pagluluwalhati ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng anak ng tao na si Jesucristo. At luluwalhatiin siya kaagad. Yung pagluluwalhati dyan, kapatid, ano yung word na yan sa English? Glorification. Which is also promise sa lahat ng mga na kay Kristo. Kung niluwalhati ang ating mahal na Panginoong Kristo, luluwalhatiin din naman tayo pagdating ng araw, which is glorification. At yung pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoong Kristo ay agad-agad, kapatid, 33. Maliliit na ang mga anak. Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hahanapin at gaya ng sinabi ko sa inyo, sa mga Hudyo, ay sinabi ko rin naman sa inyo ngayon, sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta. Diba? Sabi natin, Panginoon, sa mga apostol, sa pupuntahan ko,
hindi kayo makakapunta. Kasi ganun din yung sinabi niya sa mga Hudyo. Sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta. What's that? John chapter 13. Kaya nga nag-alala yung mga apostol dyan. Sabi nila, paano kami makakapunta kung saan ka pupunta, Panginoon? Ano yung John chapter 14? Pinag-aralan natin, 14, 15, 16, 17. Di ba? Nag-aralan tayo every Wednesday. So John chapter 14, nung sasabihin natin, mahal na Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father unless it is by me. Kung gusto nyo na makapunta sa lugar kung saan ako pupunta, manampalataya kayo sa akin. Yun yung ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sapagkat ako lamang ang daan patungo sa aking pupuntahan. No? 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Anong utos na yun? Na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Anong klaseng pagmamahal ba yan, Panginoong Jesucristo? Isang pagmamahal na kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong minahal daw tayo ng Panginoon, ganun din yung pagmamahal natin sa ating mga kapwa-tao at sa ating mga kapatid kay Kristo. So ito yung bago niyang utos. Pagmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Inulit ito ng Panginoon sa 1 John, right? Magmahalan din daw tayo sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi tayo marunong umibig, tayo ay hindi sa Diyos. Very, very simple, no? Magmahalan tayo sa isa't isa sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig. Kung hindi tayo marunong umibig sa isa't isa, hindi tayo sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. At bakit natin minamahal ang isa't isa? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo dito, pagmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ano yung pagmamahal na yan? Na handang, John chapter 15, verse 13, greater love have no man than this, that a man lay down his life for his friends. Isang pagmamahal na kaya mong ibigay ang iyong buhay para sa iyong mga minamahal o mga kaibigan. Ito ang ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, kapatid. No? Bakit natin daw kailangan gawin ito? Bakit? Kasi dito natin na ipapakita sa mundo yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Basahin natin. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao, believer man o unbeliever kay Kristo, makikilala daw ng lahat ng mga tao na tayong mga pinili para sa kaligtasan, mga alagad ni Kristo, ay nag-iibigan din naman sa isa't isa tulad ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoong Jesucristo sa atin. At sinong naluluwalhati doon, kapatid? Kung tayo ay nagkakaisa at nag-iibigan, tayo ba? Ang church ba? Hindi. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat kaya naman tayo nag-iibigan sa isa't isa ay dahil siya ang unang umibig sa atin. Ladies and gentlemen, ang sinasabi dito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mga ibigan tayo sa isa't isa sapagkat nais niyang ipakita sa mundo ang kanyang kaluwalhatian. Ano yung kasalanan? Yung hindi natin naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Falling short of the glory of God. Romans chapter 3. Kung di natin naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin, tayo ay nagkakasala. Ngunit sa pag-iibigan natin sa isa't isa, tulad ng pag-iibigan natin sa Diyos, hindi lamang tayo ay nagiging isa sa Diyos at sa ating mahal na Panginoong Kristo, kundi na ipapakita rin natin sa mga hindi naniniwala kay Kristo ang kaluwalhatian ng ating Panginoon na binago niya ang ating buhay at tayo ay natutong umibig. Sabi nga niya, in fact, di ba, dinagdagan pa ng ating mahal na Panginoon Kristo to. In fact, huwag mo lang ibigin ng inyong mga kapatid, kundi ibigin mo rin ang inyong mga kaaway. No? Bakit? Kasi sa tuwing pag-ibig yung ipinapakita natin sa ating mga kaaway, sino yung napapahiya? For instance, magkaaway kami ni Sister Ses.
galit na galit siya sa akin. Pero despite na galit siya sa akin, nilalapitan ko pa rin siya. Kahit binubugbog ako, nilalapitan ko pa rin siya at hinahag ko pa rin siya. Sino yung nagmumukhang nakakahiya? Siya. No? Kasi di alam kontrolin yung kanyang sarili. Galit na galit pa rin siya. Hanggang ngayon, di siya makapag-move on. Pero ikaw na mayroong Espiritu Santo sa inyo, sa gabay ng mga salita ng ating mahal na Panginoon Kristo, ay natutunan mo mahalin kahit ang inyong mismo kaaway. At dahil doon ay ipapakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Na bagamat tayo'y kanyang mga kaaway noon, tayo'y mga rebelde sa Kanya, tayo'y mga makasalanan sa Kanya, minahal niya pa rin tayo. Kahit tayo mga kaaway ng Panginoon, minahal niya pa rin tayo. Kaya nga, kung tayo ay magmamahal tulad ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, kailangan magmahal tayo. Kahit kinaiinisan natin si Sister Mags o si Sister Casey o si Brother Po, kung kahit naiinis tayo sa Kanya, mahalin pa rin natin siya. Sapagkat ang Panginoon, kahit hindi tayo dapat na mahalin, minahal niya pa rin tayo sa kung sino man tayo sa Kanyang harapan. Hindi po ba? Yan ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang muling hapunan ni Kristo, kapatid, kasama ng Kanyang mga apostol, ay nagpapahiwatig ng Kanyang pagmamahal sa atin. Isang pagmamahal na kayang ibigay ang Kanyang katawan at ang Kanyang dugo para sa ating kaligtasan. In other words, kaya niyang ibigay ang Kanyang buhay para sa atin. No? Kaya, kanya tayong sinabihan na magmahalan sa isa't isa upang makilala ng mundo ang pagmamahal ni Kristo sa atin. No? Pangatlo, the Garden of Gethsemane. After nilang kumain sa Last Supper, tumayo ang ating mahal na Panginoong Kristo at lumabas ng Jerusalem. Paglabas mo ng Jerusalem, mayroong paanan. Mayroong bundok yan, kapatid. No? Ang tawag sa bundok na yon is the Mount of Olives. Diba? Ang bundok ng Olibo. At doon sa pakanan ng bundok ng Olibo, mayroong garden. Ang tawag sa garden na yan ay Gethsemane. After kumain ng muling hapunan ng ating mahal na Panginoong Kristo, this is Thursday night, pumunta siya sa Garden of Gethsemane at anong ginawa niya doon? Siya ay nanalangin. Very good. No? Basahin natin. Ano ba yung idinalangin ng ating Panginoon? Nang 3 beses sa gabi na iyon, na habang nananalangin siya, siya ay pinagpapawisan ng dugo sapagkat alam niya ang bigat ng pagdurusa na kanyang daranasan kinabukasan. 3 beses na siya ay nanalangin at ano yung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang panalangin? Matthew 26:39. Pagkalakad pa niya ng malayo-layo, no? Lumayo siya sa kanyang mga apostol. At siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaaring lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Let this cup pass through me. Not my will, but your will be done. Sabi natin, mahal na Panginoon Kristo. Sa sobrang bigat nito, kapatid, 3 beses itong inulit-ulit ng Panginoon. After niya manalangin, babalik siya sa mga apostol. Yung mga apostol nakatulog, siguro sa sobrang busog. Tapos nakainom pa sila. No? Ginising niya si Pedro. Pedro, manalangin kayo pag hindi kayo matukso. Tapos babalik na naman siya at mananalangin siya. The same. Father, let this cup pass through me. Not my will, but your will be done. Tapos tatayo na naman siya. Babalikan na naman niya yung mga apostol. Yung mga apostol na naman ay tulog. Hoy, tama na yung pagtulog ninyo. Gumising kayo, tsaka kayong manalangin. O babalik na naman natin mahal na Panginoon Kristo. At same prayer, 3 times. Ginawa ito ng Panginoon. Bakit? Sapagkat alam niya ang bigat ng daranasin niya kinabukasan. Alam niyo na yung kwento. Diba? Ano yung mangyayari sa ating Panginoon sa oras na iyon? Siya ay pagtataksilan. Darating si Judas, dala-dala yung mga Romano at yung mga Pariseo, at ano yung gagawin? Huhulihin ang ating
mahal na Panginoong Jesucristo. Ano ibig sabihin niya? Nung sinabi niyang, hindi ayon sa aking kalooban, kundi ang kalooban mo, Ama, siyang masusunod. Bakit? Ano yung kalooban ng Ama sa langit para sa ating mahal na Panginoong Jesucristo? Siya ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nasabi niya, naparito ako sa mundo ito, hindi upang gawin ang aking kalooban, kundi upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. So makita natin dito, kapatid, bagamat hirap na hirap ang ating Panginoong Jesucristo dito na malalaman niya na ang galit ng Ama ay maibubuhos sa Kanya kinabukasan sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya pinagpapawisan ng dugo, kapatid. Alam niya na ang galit ng Diyos ay maibubuhos lahat sa Kanya. Kaya 3 beses, kapatid, na siya ay nanalangin paulit-ulit, Ama, hayaan mo na lumipas na ito. Hayaan mo na mangyari na yung bagay na ito. Hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa kalooban mo na naman mangyari ito. Ladies and gentlemen, noong mga oras na iyon, ano yung pinili ni Kristo? Pinili ni Kristo ang kalooban ng Ama para sa Kanya. Ano yung kalooban ng Ama para sa Kanya? Pinili ni Kristo ang magdusa para sa atin. Pinili niya, kapatid, ang magdusa para sa atin. Kaya ang tawag sa atin sa Kanya, the suffering servant. The suffering servant chose the road to Calvary. Pinili niya ang Via Dolorosa, kapatid. Kaya nga nung kinagabihan na yun, ano nangyari? Alam niyo na yung kwento, dumating si Judas, no? Nagalit si Pedro, kinuha niya yung tapak niya, nakipagbaka siya sa mga Romano, naputol niya yung isang tenga ng isang Romano. Sabi ni Kristo, tigil mo yan, Pedro, hindi yan yung, that is not our way. Kailangan mahalin mo kahit ang iyong mga kaaway. So tumigil si Pedro, nahuli si Kristo. Sabi ni Kristo sa kanila, kailangan mangyari itong bagay na ito, sapagkat ito ang kalooban ng Ama sa langit. Alam na natin, nung kinagabihan na yun, saan siya dinala? Sa mga Sanhedrin. At doon, kapatid, nag-trials, 3 trials ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Sa trial sa mga Sanhedrin, hindi nila ito na-resolba kasi napahiya sila kay Kristo. At si Nicodemus, noong mga oras na yun, sabi ni Nicodemus, kasi he is also part of the Sanhedrin, sabi niya, wala na sa kamay natin ito, ibigay natin sa higher authority. Kanino siya ibigay? After kay Pontius Pilate, which is the governor of Judea. Noong mga unang panahon, si Pontius Pilate yung governor ng Jerusalem. At mayroong mas mataas sa kanya na nakatira sa pamamahay, which is si Herod. Si Herod, wala rin naman siyang nagawa. No? Kasi hindi nila makitaan ng kasalanan si Kristo. So ano yung ginawa? Inilagay na lang nila sa kanyang ulo yung tinatawag nating in-ring, the King of the Jews. Kasi para sa kanila, yun lamang yung naging kasalanan niya. Yung sinabi niya na siya ang hari ng mga Hudyo. So ano yung next? Ito ang matatapos. The crucifixion. Kinabukasan, kapatid, this is on a Friday, no? Na napako si Kristo. Hindi ko na ito i-elaborate sapagkat maglalaan ako ng oras para dito sa buong April naman, marami pa namang araw. Maglalaan ako ng oras para pag-aralan natin ang crucifixion. Pero nasagutin ko ang isang katanungan ngayong gabi na ito, nung Friday. Bakit napako si Kristo sa krus? Why was Jesus crucified? Why? Tingnan natin yung sagot ni Pablo. Sinagot ito ni Pablo, kapatid, sa Romans chapter 3. Nabibigyan ko kayo ng konting konteksto kung bakit kailangan makrucify ni Kristo. Sabi dito sa Romans chapter 3, verse 21 to 26, sabi dito ni Pablo, subalit ngayon ay ipinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Again, magiging matuwid tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo lamang, at dahil sa pananampalataya na yun na tayo ay magiging matuwid. That is what? Justification by faith alone. Sola fide. No? Pinag-aralan na natin yan. 23.
Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi na natin yan. Lahat ng mga hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos o hindi nila niluluwalhati ang Diyos ng kanilang buhay ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. In other words, in conclusion, lahat tayo ay mga makasalanan. Anong ginawa ng Panginoon sa 24? Sila ngayon ay itinuturing na ganap. Tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos sa Kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Pagtubos, kapatid, that is the ransom na binayaran ni Kristo yung ating mga pagkakautang, yung ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, which is the crucifixion, upang tayo ay maging malaya mula sa kamatayan at mula sa kasalanan. Kaya tayo naging matuwid sa harapan ng Ama sa langit. 25. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos, redemption, sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang dugo ni Kristo ay magiging mabisa sa lahat ng mga tao sasampalataya sa Kanya. Ito ay Kanyang ginawa upang may dahilan. Upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa Kanyang mga banal na pagtitiis. Sino yung nagtiis dyan? Sino? Sino yung nagtiis? Ang ating mahal na Panginoon Kristo. Sapagkat sa Kanyang banal na pagtitiis ay pinalalpas ng Diyos ang mga kasalanan na nagawa sa nakaraan. Sa banal na pagtitiis ng ating mahal na Panginoon Kristo sa krus ay kinalimutan ng Ama lahat ng ating mga kasalanan. Bakit ito ginawa? 26. Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid. Si Kristo ang matuwid lamang, the righteous one. At upang siya'y maging ganap ng taga-aring ganap sa mga taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin, nasa kamay na ng ating mahal na Panginoong Kristo ang pagiging matuwid natin. Kaya nga tayo kailangan sumampalataya lamang kay Kristo. So in other words, kapatid, ang dahilan kung bakit napako sa krus si Jesus ay dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Mabuti siya. Kasi ang ginawang pagpapako kay Kristo sa krus ay para sa ating ikakabuti. Bakit? Ito'y may kinalaman sa ating kaligtasan, salvation. In other words, kapatid, God is good. God is so good that He is willing to give His only Son as propitiation to our sins, kapatid. Yung word na propitiation ay pag-aaralan natin sa mga susunod na araw, kapatid, dahil napakahalaga ito dito sa Christology. Ibinigay ng Ama sa langit ang kanyang buktong na anak bilang pagpalubag loob upang hindi na siya magalit sa atin, upang ang galit niya ay maibuhos sa kanyang anak at ang pagmamahal niya at ang kanyang kahabagan ay mahibuhos sa atin. No? Si Kristo ang naging pampalubag loob upang hindi na magalit yung Ama natin sa langit. At malaman natin na ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya namatay si Kristo sa krus sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kaya nga ano tawag natin sa Friday ng Holy Week? Very good. Why? Because God is good. Dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa atin na kaya niyang ibigay kahit ang kanyang buktong na anak. At si Kristo kaya niyang ibigay kahit ang kanyang sariling buhay para sa atin. Kahit madugo yung nangyari, it is still good. It is good for us. That's why it is called Good Friday. Naintindihan na po ba? Itong mga nagawa ni Kristo para sa ating kapatid ay bibigyan natin ng pag-expansion sa mga darating pang mga araw. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita ngayong gabi na ito. Let's pray. Ama, maraming salamat at ibinigay mo ang iyong buktong na anak para sa amin. Na bagamat hindi kami karapat-dapat, O Diyos,
dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong dakilang biyaya, kami iyong pinili isa-isa upang ibigay sa iyong buktong na anak na si Jesucristo, na siyang naging dahilan ng aming kalinisan, ng aming katwiran, ng aming kaligtasan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Sa gabi na ito, tanggapin mo itong aming pagsamba sa iyo na mahalimuyak sa iyong harapan. Nanawa, mas lalo pa naming makilala ngayong gabi na ito, O Diyos, na aming sinasamba. Nanawa, ikaw ang maging hari at Panginoon ng aming buhay at kami magpatuloy na may katatagan sa pananampalataya sa iyo, O aming mahal na Panginoong Jesucristo. Lahat na ito ay aming samantalangin sa iyong dakilang pangalan.